Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Junella Bianca de Aguilar at ito po ang aking Day 280 Devotion para sa ating 365 Daily Devotion na pinamagatang Alam mo ba na si Jesus ang Panginoon ng Sex? At ang topic natin ay Sex and Theology. Sabi po dito yung concept ng Sex and Theology, sex is not an area of life that stands apart from Christ's authority. As Lord, He calls us to submit every thought, desire, and action, including our sexuality, to His rule. When sex is lived under His lordship, it becomes an act of worship, reflecting purity, faithfulness, and covenant love. Outside His lordship, it leads to distortion and distraction. At ang Bible verse natin matatagpuan sa 1 Corinthians chapter 6 verses 19 to 20, and it says, "Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your bodies." At sa Tagalog naman po, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at pinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili na kayo ng isang halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. At ang teachings natin ngayon ay number 1, sex is not a domain outside of Christ's lordship. Ito po yung may sexuality po natin, hindi po yun nasa labas, or hindi porket parang ganong bagay na pinag-uusapan, ibig sabihin hindi yun sakop ng ating Panginoon. Hindi po. Naka-under pa rin yun sa domain at sa lordship na ni ating Panginoon. Kaya kasama pa rin siya nun. And number 2 po, sanctification is God's will under Christ's lordship. Ito po yung sanctification na binabanggit dito. Sabi nga yung verse kanina na sabi nga po dito yung sa may concept kanina na causes including our sex and reality. When sex is lived under His lordship, it becomes an act of worship. Ito po nagiging even yung katawan natin pinagpupurihan, nagiging act pa rin to ng pagpupuri at pananampalataya sa ating Panginoon. Lahat ng bagay na meron tayo, lahat ng katawan ay kailangan siya pa rin yung tataas, siya pa rin yung pinapupurihan. And number 3 po, surrender is the only response to Christ's lordship. Ito po, kailangan po natin i-surrender or i-alay, ibigay lahat ng meron tayo. Kailangan i-surrender natin ito sa ating Panginoon. Lalo na pagdating sa ganitong bagay, yung sexuality. Kasi even nga, sabi nga dito, paulit-ulit na sinasabi na even yung katawan natin na dapat gino-glorify ang ating Panginoon. And application naman po, paano ito ma-apply sa ating buhay. Number 1, surrender the desires daily to Christ's lordship. Ito po, kailangan hindi lang natin surrender ngayon, surrender bukas, sa susunod na araw hindi na. Kailangan everyday yung pag-surrender natin. Ganun dapat yung eagerness natin, yung desire natin para sa ating Panginoon, na talagang para malaman niya na talagang totoo yung desire natin sa Kanya. And number 2 po, separate from practices that honor His name. Ito po yung mga bagay na sa tingin natin hindi niya ikakalugod or hindi kaaya-aya para sa Kanya. Hindi naman natin mga bata, alam naman natin yung tama at mali. Dapat alam na natin, sineseparate na natin yung mga bagay na hindi dapat natin ginagawa, dahil alam natin na hindi ikakabuti or ikakalugod ng ating Panginoon, na hindi dapat natin yung gawin. Lalo na diba sabi nga, ginagawa lang yung bagay na yun between marriage. Hindi dapat siya ginagawa ng kung sino man, na parang kung gusto mo gawin sa iba, gagawin mo. Hindi po. May may tamang panahon para sa lahat. May tamang oras na itinakda yung ating Panginoon para doon, which is yung after marriage muna. And number 3 po, seek to glorify Christ in every area of intimacy. Ito po, pag nasalit natin ng intimacy, gino-glorify nyo pa rin sa ating Panginoon, kasi gift of God yun yung sex na yun.
hindi siya basta binigay lang para sa intimacy, kundi gift yun na ating pang upang mapadami tayo, di ba? Gusto natin pang talagang maparami tayo, puno natin itong mundo kasi gusto natin pang maraming mga baby, ganun. Kaya ayun yung gusto natin pang na habang during intimacy dapat kino-glorify pa rin natin siya. And yun lamang po ang aking devotion ngayong araw. Sana po may tutunan kayo. At huwag mo na ito kalimutan na i-share sa ating mga mahal sa buhay. And God bless po sa ating lahat.